Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa panibagong araw na ibinigay sa atin ng Diyos para muli makapag-aral ng Kanyang salita. Bago po sa panalangin, bago po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo sa panibagong umagang binigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong katapatan, O Diyos. Salamat sa magdamag na pag-iingat niyo, O Lord God. Hayaan nga, O Lord, sa araw na ito, kayong patuloy na mabigyan namin ng kalukuran. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa sa amin at kung may nasusumpungan kayong karumihan, pakalinisin siya sa atin at gawing marapat po kami sa inyong harapan. At ang lagi naming panalangin at hiling, samahan niyo nga po kami. Salamat po sa inyo, kailangang maparangalan sa buhay na ito. Wala nang iba. Mutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak alinsunod sa pangangailangan, O Lord God, pananampalataya. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay palaging mabuti. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa katapatan ng Diyos. Dito po sa Lamentation chapter 3, ang panaghoy ni Jeremias, kanyang panalangin, kanyang mensahe. Chapter 3 verse 22 and 23. Basahin po natin yon. Lamentation o Panaghoy chapter 3 verse 22 and 23. Ang sabi po rito, 22. Ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ulitin po natin 22. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Ito po ay sulat ni Prophet Jeremiah. Ang sabi, yung pag-ibig ng Diyos ang naging dahilan kung bakit sila nananatili. Bakit may word na nalipol dito? Dahil ito po yung tagpo na yung pagkabihag, 70 years na pagkabihag doon sa Babylonia o dinala sila doon sa Babylonia dahil sa kasalanan ng pagtalikod nila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Laging panawagan ng Diyos, sambahin niyo ako. Ako lang, wala nang iba. Mahalin niyo ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. At ang pangako niya doon sa Deuteronomy, basahin lang po natin ito. Ang pangako niya doon sa Deuteronomy, sa sino mang patuloy na magmamahal sa Diyos ng buong puso. Ang sabi doon sa 7:9 ng Deuteronomy, isipin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ay iisang Diyos, matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi na mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit pinarurusahan niya at ibinabagsak ang mga hindi nagmamahal sa kanya. Kaya dito sa tagpong ito, hindi sila tuluyang nalipol ng Diyos kasi yung awa at habag ng Diyos ay naroroon pa rin. Yung pag-ibig niya ay naroroon pa rin. Kaya sa kabila ng lahat, dinala sila sa pagkabihag doon sa Babylonia. Pero kung manunumbalik sa Panginoon, yung pag-ibig niya ay patuloy na mananatili. Patuloy na mararanasan nila yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, ang bersikulong ito ay tinuturuan tayong mga mananampalataya, tayong mga tumanggap, tayong mga anak ng Diyos na magpahingalay tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan. Mahalin na natin siya ng buong puso. Bakit? Kagaya nung binasa natin, yung pag-ibig niya ang magdadala sa atin sa tunay na tagumpay.
Pero kung tayo ay malalayo sa Diyos, kapahamakan ang laging dulot nito. Kaya nung panawagan niya, Deuteronomy chapter 6 verse 5, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso ninyo, ng buong ninyong kaluluwa at ng buong ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Bakit? Gusto ng Diyos na maranasan natin yung ganap at kasiyasiyang buhay sa mundong ito. Kaya ang panawagan, bawat araw may bagong pagpapala ang Diyos na inilaan para sa bawat isa. Sabi yan sa 23, sabi, araw-araw ipinakikita niya ang kanyang habag at patuloy na mararanasan ito ng kanyang mga anak o ng bawat isa na patuloy na lumalakad sa kanyang pamamaraan. Every day meron siyang inilaang pag-asa kung tayo ay patuloy na lalapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun lang naman ang nais niya. Mahalin natin siya higit sa ano paman, higit sa kanino paman. Ang sabi ng Psalms 103 verse 8, Psalms 103 verse 8, sabi, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Kapag tayo lumalakad ng ayon sa kanyang pamamaraan, ang sabi, sagana sa pagmamahal. Hindi palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan at ginagantihan ng batay sa ating kasalanan. 11, dahil kung gaano man kalayo ang agot ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Lalan niyo po yung binasa natin sa 7:9. Yung pangako niyang pagmamahal, yung pangako niyang tutuparin niya yung kasunduan. At hindi lang ikaw ang makakaranas, pati yung lahi mo makakaranas. At magpapatuloy ang pagpapalang ito, magpapatuloy yung mararanasan nila yung kabutihan ng Diyos. Kung tuloy-tuloy din naman, lalakaran ng bawat isa ang pamamaraan ng Diyos. Kasi anong sabi? Ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kaya kung gusto nating patuloy na maranasan everyday, bagong pag-asa, bagong panimula, yung katapatan ng Diyos, yung pagpapala niya na inilaan niya. Sabi kasi doon, they are new every morning. Bawat umaga, sa pagising mo pa lang, may nilaan na ang Diyos. Kaya lang pagkaminsan hindi natin nakukuha, hindi natin nalalakaran kasi pagkagising pa lang, abalang-abala na sa mga bagay na gagawin sa mga hapon. Una kagad may mga pagkakataon, una kagad naiisip yung mga alalahanin, yung mga kabalisahan. Di po ba mga intindihin, mga pangangailangan. Ang nais ng Diyos, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Ang nais ng Diyos, patuloy tayong magpakalinga sa Kanya. Kunin natin, sumalok tayo. Kaya ang Diyos, ang bansang Israel ay naglalakbay patungo doon sa lupang pangako. Maagang maaga, bago pa sumikat ang araw, kinukuha na nila yung pagpapalang para sa kanila, yung mana. Kasi ang sabi, everyday bago. Kapag sumikat na yung araw, wala na, natutunaw na ito. Ganon din para sa bawat isa sa atin. Lagi tayong lumapit sa Diyos sa pagising natin sa umaga. Kunin natin yung pabor na para sa atin at hayaan nating patuloy siyang mabigyan ng kaluguran sa bawat araw. Ano man yung ating gagawin, ilagak natin sa Diyos yung buong tiwala. Kaya nga sabi dun sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Paggising mo pa lang sa umaga mo, purihin mo na siya, sambahin mo na siya, lagak mo na sa Kanya yung buong tiwala. Ang sabi dun sa 3:5, ng Proverbs, basahin ko lang po. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Hindi yung kung ano yung meron tayo. Hindi kung ano yung karunungan na meron tayo o kung ano mang meron sa atin. Kung hindi yung pangangailangan ay okay na, walang gaanong intindihin, walang gaanong problema.
hindi na muna lalapit sa Diyos. Hindi, everyday, ilagak natin sa Diyos ng buong puso. Kasi ang atake ng kaaway ay everyday, ganun din. Nanakawin niya, John 10:10, everyday naghanap siya ng pagkakataon para nakawin yung mabuting bagay na inilaan sa atin ng Diyos. Kaya sa pagising pa lang natin sa umaga, nakaabang na rin na si Satanas. Para nakawin niya. Nakawin niya yung pagpupuri natin, nakawin niya yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, nakawin niya yung paglapit natin sa Diyos. Para nang sa ganon, masira yung buong maghapon natin. Everyday, naghahanap siya ng pagkakataon para guluhin yung mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi, lagi nating ipagkatiwala sa Diyos. Bakit? Ang kaaway ay hindi hihinto. Kasi gusto niya miserableng buhay para sa mga anak ng Diyos. Pero merong pangako ang Panginoon, panibagong pag-asa sa bawat umaga. Panibagong pagpapala sa bawat umaga. Panibagong pagkakataon na mararanasan natin yung katapatan ng Diyos. Ang kailangan lang, patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Every day, bago yan. Sabi, di ba? Everyday, araw-araw, nakikita niya, ipapakita niya, mararanasan natin yung kanyang katapatan, dakilang katapatan, hindi lang basta katapatan, dakilang katapatan, mararanasan ng mga anak ng Diyos. Kaya kailangan patuloy tayong lumapit sa Kanya, huwag tayong magsawa, at laging kailangan siya yung una, diba? Laging siya ang una sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon doon sa mga pangako niya. Yung pag-ibig niyang walang kupas, walang hanggan, hindi nagbabago, nananatili. Sabi diyan. Basahin ko lang po ulit. Masarap basahin eh. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon, walang katapusan. Diba? Yung pag-ibig niya, laging nakaumang sa bawat isa sa atin. Bawat araw po yan. Kung gano'n ang pag-ibig ng Diyos, kasama yung lahat. Ang sabi ni David, the Lord is my shepherd. That's all I want. The Lord is my shepherd. I have lack nothing. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Kasi everyday nararanasan niya yung katapatan ng Panginoon. Ganon din tayo. Bawat umaga mararanasan natin yung dakilang katapatan ng Diyos. Kailangan lang lagi tayong lumapit sa Kanya. Anumang sitwasyon, ang bersikulong ito ay nagpapaalala ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na available po yan para sa lahat. Available po yan sa patuloy na magniniwala, magtitiwala, mananampalataya at magpapanganlong sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, wala siyang katulad, wala siyang kapares. Psalms 37 verse 4. Start po tayo sa 3. Ang sabi 37:3 ng mga awit, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti at mananahang kang ligtas at payapa sa lupain. Ilagak natin yung tiwala natin sa Diyos. Ilagak na natin itong buong buhay natin sa Panginoon. Ano sabi? Mananahan kang ligtas at payapa. Buong panahon niya, mararanasan natin yung kaligtasan. Salamat mo sa kaligtasan. Unang pangangailangan ng tao yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Provided na yan. Ang kailangan lang, patuloy tayo magpakalinga at magpanganlong sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po ba salamat sa Panginoon? Sa pagising natin sa bawat araw, meron tayong maaasahan. Maasahan natin yung dakilang katapatan ng Diyos. Maasahan natin yung pag-ibig niyang hindi kumukupas, hindi naluluma, laging sariwa, bago tuwing umaga. Kaya salamat sa Panginoon, marami siyang pangako na pwede nating ma-experience every day. Ang kailangan lang, patuloy tayong lumapit sa Diyos. Ang sabi dun sa verse 4 ng 37, mga awit, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais. Hanapin natin sa Panginoon. Kaya pagising pa lang natin, magpanganlong na tayo sa Diyos. Magpa-check na tayo ng attendance. Magbigay parangal na tayo sa Panginoon. Luwalhatiin na natin siya. Hayaan na natin yung mga bagong pagbukas ng bibig. Pagbango natin at pagbukas ng unang mga pagkataga na lalabas sa ating bibig. Pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila
sa panibagong umaga na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Opo, walang nakasulat sa banal na kasulatan na everyday ay hindi tayo makakaranas ng problema. Meron yan. Kasi lahat ng paraan gagawin ng kaaway para nakawin yung pabor, para ilayo tayo dun sa kaligtasan, gumawa ng mga senaryo ng kaguluhan para magkaroon ng problema tayo sa ating pananampalataya. Pero may pangako ang Diyos, everyday din. Puprovide niya yung pag-asa. Puprovide niya yung pagtagumpay. Puprovide niya yung pagliligtas sa anumang gawa, sa anumang atake ng kaaway. Kung papaanong active ang demonyo, si Satanas, para nakawin, alisin tayo sa kamay ng Diyos. Nakaumang naman palagi. At ano ang sabi nun sa 2 Corinthians, sabi ng Apostol Pablo, nasa unahan siya. Palagi siyang nasa unahan ng pakikipagbaka ng kanyang mga anak. Kaya ibig sabihin, sa araw na itong magtatagumpay tayo. Sabihin mo yan sa sarili mo, kapatid. Sabihin po natin yan sa sarili natin bagong umaga. Salamat sa Diyos, kasama ko ang Panginoon. Tagumpay ang araw na ito. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, may pag-asang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Every day, meron tayong maaasahan sa Diyos. Laging bago, laging sariwa, hindi maluluma. Panibago, bawat araw. Kaya magpahingalay na tayo sa Diyos bawat araw. Ipagkatiwala na natin ang buong maghapong ito. Doon sa ibang lugar, hapon ngayon, yung mga nalalabi pang oras, ipagkatiwala na natin sa Panginoon sa bukas, panibagong pagkakataon para kunin natin yung para sa atin. Anong sabi? Sabi ng Diyos, sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa tuwing umaga, kunin nila yung mana, yung pagpapala, yung blessing, nakakainin nila, sapat para sa buong maghapon. Huwag sila kukuha ng labis para hanggang sa kinabukasan. Kasi ang gusto ng Diyos laging sariwa yung ibibigay niya, yung kakainin, yung marireceive ng kanyang mga anak. Kaya pagsikat ng araw, na lulusaw na po ito at nawawala na. Pero hindi ibig sabihin, wala na yon. Bukas, paggising uli nila, may panibago yun. For 40 years, every day, laging sariwa yung kinukuha nila para sa kanilang pangangailangang pangangatawan sa pagkain. Yung provision ng Diyos provided every day. Kung paanong ipinrovide ng Diyos yan sa bansang Israel, ganun din sa kanyang mga anak, ganun din sa inyo habang nagtataasan ang lahat ng bilihin. Nagtataas ang gasol, di po ba? Unang pangangailangan yan para pag magluto. Pangangailangan yung iluluto, di po ba? Yung gasolina sa pagta-travel, yung pamasahe. Salamat sa Diyos. Kung ikaw ay wala, lapit lang sa Panginoon. Gumising ka ng punong-puno ang pag-asa. Gumising kang malakas, matatag at nagpapasalamat para kuning muli yung pabor na para sa iyo sa araw na ito. Nung mabasa ko nga yung nakasulat sa banal na kasulatan, yung ang 1 kilo ng harina ay magmamahal kasing halaga ng 1 araw na sahod. Di po ba nakakagrabe yun? Sabi rito sa, basahin ko lamang po, sa 6:6 ng pahayag, Revelation, ang sabi, itataas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilong harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. Ganoon din ang presyo ng 3 kilong harinang cebada. Ito yung mga panahon na yun. Kaya pansinin po natin, nagtataasan ng mga bilihin. Lahat ng mga unang pangangailangan, nagtataasan. Pero pumayapa ang lahat ng anak ng Diyos. Kasi ano yung pinag-aaralan natin, ano yung sinabi rito, bawat araw may nakalaan ng Diyos para sa kanyang anak. Ang kailangan lang, huwag tayong hihinto sa paglapit sa Panginoon. Every day, laging lalapit tayo sa Diyos. Every day, may nakalaan ang Diyos para sa kanyang mga anak. Magtataasan, hindi po natin makokontrol yan. Pataas ng pataas ang mga bilihin dahil sa sitwasyong nangyayari, mga
digmaan sa ibang bansa, nararanasan natin yung epekto. Pero mga anak ng Diyos, huwag tayong hihinto, lalo na ngayon sa paglapit sa Panginoon. Bawat araw, sa maghapon, pag may mga pagkakataon, gumawa tayo ng paraan para makalapit sa Diyos. Bakit? Sumalok tayo doon sa biyayang hindi na uubos sa dulang ng ating Panginoong Hesus. Nakalaan lagi yan doon sa lahat ng lalapit sa Kanya. Pangako niya yan eh. Everyday, hindi mauubos yun. Kung tayong lahat ay kumuha na mga anak ng Diyos, kung ilang milyong anak ng Diyos ang lumapit, bilyong mga anak ng Diyos na lumapit sa Kanya, bawat araw o ngayong araw na ito, may panibago uli. Parang dumadaloy. Di po ba? Dumadalo yun. Pag nakuha mo na yun sa'yo, meron uling nakalaan. Para bukas, para mamaya, sa bawat paglapit. Kaya, pumanatag ang mga anak ng Diyos, tayong lahat. Opo, mararanasan natin yung epekto, pero mas matindi ang epektong inilaan ng Diyos. Mas matindi yung pabor na nilaan ng Diyos para sa Kanyang mga anak na patuloy na lumalapit, nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi, tinuturuan tayo na pumayapa, magpahingalay sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang katapatan. Hindi yung sa pag-ibig natin, hindi yung sa katapatan natin, sa katapatan ng Diyos. Yung pag-ibig niya laging may inilaan, bago, sariwa, hindi kumukupas, hindi naluluma, sapat sa lahat ng pangangailangan natin, maging ito'y material, financial, lalong higit sa espiritual. May makukuha tayo, laging panibago. Panibago tuwing umaga para itawid tayo sa buong maghapon. Panibago tuwing umaga, pag-asa na merong Diyos na magtatawid sa atin, anumang karanasan, anumang mararanasan natin, anumang sitwasyon, mahirap man, maalwan man, itatawid tayo nito ayon sa ating pangangailangan. Kaya tinuturuan din tayo nito na magtiwala sa Diyos palagi. Sa umaga pa lang, ilaan na natin, ibigay na natin yung buong tiwala natin sa Kanya. Ang kapalit nito, buong maghapong kapahingahan sa mga alalahanin, sa mga intindihin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang alay niya'y kapayapaan. Kailangan po natin yan, yung bunga ng banal na Espiritu. Everyday, nasa dulang ng Diyos yan. Ang kailangan lang kunin natin. Yung pag-ibig niyang hindi kumukupas, yung pag-ibig niyang hindi nagmamali, nakalaan po yan para sa bawat isa sa atin. Sabi dun sa 36:5 ng mga awit, ang pag-ibig niyo at katapatan, Panginoon, ay hindi masusukat. Ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang katapatan, hindi masusukat. Mga awit 36:5. Di po ba? Ganon katindi yung provision ng Diyos na inilaan niya para sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Hindi masusukat, unmeasurable, yung inilaan ng Diyos na pagpapala, yung nilaan ng Diyos na pag-asa, yung pabor na ilinalaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin, hindi kayang sukatin. Napakabuti ng Diyos. Kaya totoo ang Kanyang salita. They are new every morning. Palagi lamang tayong pumunta, lumapit, makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi tayo lalapit dahil may kailangan tayo. Ang unang gawin natin, lumapit tayo para parangalan siya. Susunod na lang yon. Kasi ang sabi rin sa Proverbs, madalas ko rin pong binabanggit ito. Sa Proverbs chapter 8 verse 35, sapagkat ang taong nakakasumpong sa akin ay nagkakaroon ng maganda at mahabang buhay, kalulugdan siya ng Diyos. Pangako yan ng Panginoon. Kaya kung bawat araw marami tayong intindihin, pag makita lang po natin yung presyo ng, pag narinig lang natin yung presyo ng gasolina, ngayon po ay 30 plus na yung mga dinaanan namin. Kadarating lang po namin dito sa Marinduque, magdamag. Hapon pa lang, umalis po kami ng Philinvest. Kadarating lamang po namin dito ngayong madaling araw. At salamat sa kalakasan, di po ba? Kalakasang taglay ng Panginoon kasi pumila po kami sa pier. At nakasakay po kami ng barko ay alas 11 na. At salamat sa Diyos.
merong mabuting Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Lagi lang tayong lumapit doon sa presensya ng Panginoon. Doon sa presensya ng Diyos, nakaredy na lahat ng kakailanganin natin para harapin natin anumang sitwasyon sa maghapong ito. At kung lagi nating inuuna ang Diyos, may kapanatagan, may kapayapaan, may kagalakan, nandun yung pag-ibig, nandun yung pabor ng Diyos na magtatawid sa atin, na instead na mag-aalala tayo sa buong maghapon kung ano yung bibilin, kulang yung pangangailangan, kulang yung pambili, hindi alam kung saan kukuha, papaano na ang araw na ito. Ang unang salukin natin pagising sa umaga, lapit sa presensya ng Diyos, hayaan mong punuin ka ng presensya ng Panginoon. Bago yan bawat araw. Inilaan ng Diyos yan, kagaya nung sa binasa natin, hindi masusuka. Yung inilaan ng Diyos para sa iyo, kapatid. Anumang sitwasyon, saan ka man naroon, yung mga nasa Middle East, yung nakakaranas ng paglipad ng missile at pagsabog nito, may panibagong nakalaan ang Diyos, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na maranasan mo yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos na hindi masusukat, hindi mauubusan. At hayaan mong yakapin ka ng presensya ng Panginoon. Every day, lapit sa presensya ng Diyos. Nuulit ko, may nakalaan siya sa bago tuwing umaga, bagong pag-asa. Amen? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At hindi ito nakabase doon sa mga pagkukulang natin. Kung tayo ay nagkulang sa paglapit sa Panginoon, dipunuan mo ngayon, lumapit ka sa presensya ng Panginoon. Hindi mo na makukuha yung kahapon kasi bago na uli ang inilaan niya sa iyo sa araw na ito. Kaya salamat sa Panginoon. Basahin po natin Deuteronomy 5 bago po tayo manalangin. Salamat sa Panginoon. Napakarami pang versikulo na pwede nating basahin, na pwede nating panghawakan kung gaano kabuti, kung ano yung inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sabi rito sa chapter 5, verse 10 ng Deuteronomy 9. Lang hanapin ko yung 10. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ipo ba? Napakarami. Hindi mauubusan, ibig sabihin, at magpapatuloy. Kung papansinin po natin, pinapakita ngayon sa YouTube at pwede nating i-research, di po ba yung kalawakan? Napakalawak ng kalangitan, San Sinukob. Napakalawak niyan, mas malawak pa dyan yung katapatan at pag-ibig ng Diyos na hindi mauubusan. Kaya ang lagi nating gagawin, manangan tayo, lumapit tayo. Sabi nga, hindi doon sa sarili nating kalakasan. Hindi kung ano yung meron tayo. Kulang yung meron tayo. Kulang yung kalakasan na meron tayo. Kulang yung mga provision na meron tayo. Pero sa Diyos, ang sabi, hindi nauubusan, hindi masusukat. Ang sabi, ulitin ko po yung 36:5, ang pag-ibig nyo at katapatan, Panginoon, hindi masusukat. Ibig sabihin, hindi mauubusan. Kapag nakuha mo na yun sa iyo ngayon, may bago na uli. At sa bawat paglapit natin sa Diyos, mayroong laging bago. Mga kapatid, kakatuwa. Bago pa dumating ang panahong ito, 2026, bago pa tumaas ang presyo ng langis, ng gasolina, ng diesel, may inilaan ng pagpapala ang Diyos sa iyo. Sa bawat isa sa atin, lapit lang. Huwag natin tingnan yung kawalan, huwag natin tingnan yung kakulangan. Higit kailanman ngayon tayo magtapat sa Diyos. Higit kailanman ngayon natin ipatunayan sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Hindi dahil sa meron tayo, kundi dahil sa pag-ibig na inilaan niya para sa bawat isa sa atin. Inuulit ko, bago pa tumaas yung presyo ng diesel ng 130 plus na po ngayon yung dinaanan namin. At tataas pa yan. Ano na po yan eh? Biblical na po yan. Tataas pa yan. Kasi yung presyo ng harina, aabot daw ng isang araw na sahod eh. Pero mga anak ng Diyos, bago pa tumaas yan, hindi pa tumataas ng ganong kataas.
Pero may nakalaan na ang Diyos na makukuha tayo sa Kanyang presensya, sa paglapit natin sa Kanya. Huwag tayong mabahala. Kaya tayo minsan nababahala, nagkukulang tayo sa paglapit sa Diyos. Sino mang patuloy na lumalapit at nagpapangalong at nagpapakalinga sa Diyos, naglalagak ng tiwala, bawat araw, merong kapanatagan, merong kapayapaan, hindi masusukat. Mababagabag sila na wala sa Panginoon. Gugulubihanan silang hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero tayo na mga anak niya na nagtitiwala, na patuloy na lumalapit sa Kanya bawat araw, may mensahe ng nakalaan para sa bawat isa sa atin. Hindi pa man tayo isinilang, nakasulat na. May pagpapalang hindi masusukat nakalaan. Every day, may provision ng Diyos na mararanasan natin everyday kahit tumaas pa yung gasolina na yan. Hindi maapektuhan ng mga anak ng Diyos na patuloy na lumalapit. Bakit? Mararanasan natin yung pabor. Mararanasan natin yung pagkalinga ng Diyos. Ito yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon. Doon sa lahat na nagtanim ng mga nakaraan, patuloy na nagtatanim, patuloy na nagtitiwala, patuloy na nananampalataya, na mararanasan natin yung dakila talaga, dakilang katapatan ng Diyos. Magmula dun sa wala, may provision. Magmula dun sa wala, may pag-asa. Magmula dun sa kakaunti, magiging sapat. Kailangan lang patuloy tayong lumapit sa Diyos. Amen? Pag nakita natin yung mga alalahanin, pag binulay-bulay natin yung mga intindihin, ang sabi po dito, basahin ko lang po ito. Pag ang bubulay-bulayin natin yung taas ng presyo ng lahat ng bilihin, kada taas ng gasolina, at kung lagi nating papanoorin yung mga pangit na sinasabi, sa sitwasyon po natin ngayon, ang sabi po rito ni Jeremias, napakasakit isipin ang mga paghihirap ko at pagdurusa. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Kung palagi nating panonoorin yung pampahinang loob, pagtaas, di po ba, yung kawalan, yung mga pangit na sinasabi ng mga tao, yung katatakutan, ano ang sabi? Kung palagi ko itong iisipin, kung palaging yun ang bubulay-bulayin natin, manghihina tayo. Pero, anong sabi ni Jeremias? Pero nanunumbalik ang pag-asa at nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko. Tapos na tayo sa verse natin. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Amen. Hindi titigil ang pagtaas ng lahat ng bilihin, ng mga pagkain, ng mga produkto. Pero ano ang sabi? Ang pag-ibig, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Mas mataas siya, mas matindi siya, mas dakila siya. Sa anumang ilalahanin, sa anumang intindihin, meron ang sanlibutan nito. Higit ang meron sa atin, ang sabi ni Juan, 1 John 4:4, higit na dakila. Greater is He that is in me than he that is in the world. Higit na dakila, higit na makapangyarihan, higit na sapat. Hindi masusukat ang inilaan ng Diyos para sa Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Di po ba? Napakasarap. Nanunumbalik ang pag-asa ko. Manunumbalik ang pag-asa, ang kalakasan natin kapag ang bubulay-bulay natin sa araw na ito, yung dakilang katapatan ng Diyos, dakilang makapangyarihan na Diyos ay nasa sa atin. Allow Him, maghimala siya sa iyo sa araw na ito. Allow Him na maranasan mo sa araw na ito at sa bawat araw yung dakilang katapatan ng Panginoon. Huwag hihinto sa paglapit sa Panginoon. Huwag hihinto sa pagtitiwala sa Diyos. Yan ang kailangan natin sa mga panahon ngayon. Mararanasan natin yung pangako niya. It's about time na maranasan natin yung dakilang tugon, dakilang pagliligtas ng Diyos, yung dakilang provision ng Panginoon sa mga sitwasyon natin ngayon. Mga anak ng Diyos, inuulit ko, pataas pa ng pataas yan. Pero kailangan din tumaas yung antas ng pananampalataya natin. Tumaas yung antas ng pagpupuri natin. Tumaas yung antas ng paglapit natin sa Diyos. Hindi yan kayang tibagin
ng anumang mga alalahanin ng mundong ito, na anumang pagtaas ng mga bilihin sa mundong ito. Bakit? Higit na makapangyarihan, higit na dakila yung sumasa atin. He who finds me finds life and win favor from the Lord. Ang sabi ng kanyang salita, 8:35 ng Proverbs. Kaya salamat sa Panginoon. Meron tayong Diyos na mabuti, Diyos na dakila. Sapat ang kanyang katapatan para sa araw na ito. Claim it by faith. Lakaran natin ito. Everyday lakaran natin ito. Everyday may bagong provision ng Panginoon. Huwag tayong magpakagulumihanan doon sa alalahanin. Di po ba nagtaas na yung presyo ng sa barko? Kung paano nagtaas yung sa gasolina, nagtaas na yung sa barko, nagtaas na yung pamasahe, nagtaas na ang lahat, dumoble na ang lahat. Pero salamat, yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Ano sabi ni Jeremias? Nanunumbalik ang pag-asa ko, at kapag naaalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Walang katapusan. Hindi masusukat. Mag-quote na po tayo ng mag-quote ng katapatan, ng kabutihan, parangalan, dakilain, luwalhatiin natin ang Panginoon. Mas taasan natin, kung mataas na yung presyo ng diesel, 133, mas taasan natin yung pagpupuri, yung pagdakila, yung pagluwalhati sa Panginoon. Mararanasan natin yung dakilang provision ng Diyos sa araw na ito at sa bawat paglapit natin sa Panginoon. Bukas, panibago na naman. Susunod na araw, panibago na naman. Hindi hihinto, hindi masusukat, laging bago, laging may nakalaan, hindi mauubos. Panghawakan po natin yan. Nararanasan natin ang kadakilang katapatan ng Diyos. Kakaroon tayo ng mga patotoo, higit kaysa dati. Mga panibagong karanasan. Wag lang tayong hihinto sa paglapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huling bersikulo po, dito po sa, basa pa tayo ng isa. 54:10 ng Isaiah. Sabi, 54:10 ng Isaiah. Maring pamunas. Sabi, gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa inyo'y hindi mawawala. Maging ang kasunduan ko sa inyo na ilalagay ko kayo sa magandang kalalagayan. Ako ang Panginoon na aawa sa inyo ang nagsasabi nito. Di po ba? Napakagandang pangako yan na pwede nating panghawakan. Gumuho man ang mga burol at bundok dahil dun sa mga sitwasyon, dun sa mga digmaan, yung mga nasa digmaan ngayon, nagkakaguhuan ng mga building, mga nawawasak na kung ano pa man yung nasa kapaligiran. Ang sabi, gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa inyo hindi nawawala. Maging ang kasunduan ko sa inyo na ilalagay ko kayo sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoon na aawa sa inyo ang nagsasabi nito. Kaya salamat sa Panginoon. Panghawakan po natin yung mga pangako ng Diyos. Sapat, tapat, dakila ang katapatan ng Diyos. Mararanasan natin yan bawat araw. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo aming Diyos na mabuti, dakila at tapat. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis. Salamat sa mga pangako nyo mga ilang pangako nyo na binasa namin sa inyong banal na kasulatan. Magguhuman, maglahuman ang mga bundok at ang mga burol, mananatili ang inyong katapatan, ang inyong kahabagan, ang inyong inilaan para sa mga anak nyo na patuloy na nagtitiwala sa inyo. Lord, salamat. Merong hindi masusukat na inilaan kayong pagpapala. May pag-asa kaming masusumpungan sa inyo. Merong kapahingahan sa lahat ng intindihin, sa lahat ng kaabalahan, sa anumang sitwasyong nangyayari sa mundong ito. Salamat, Lord. Lagi kayong nasa unahan ng pakikipagbaka. Sa bagay ang tiniyak nyo, magtatagumpay kami. Itatawid nyo kami. At mararanasan namin yung kapayapaang hindi masukat, hindi maunawaan ng sanlibutan. Nakaalaan yan para sa inyong mga anak. Salamat po sa inyo, O Diyos.
Tulungan niyo nga kaming laging magsumiksi, laging magpakanlong, laging magpahingalay. Huwag na kaming lumayo. Patuloy na magtiwala. Merong Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sumasa bawat isa sa amin. Salamat sa inyo. Kineclaim po namin ang pabor sa umagang ito para sa bawat isa. At nire-renounce namin, nire-rebuke namin ang mga intindihin, O Lord God, mga kabalisahan, mga anumang atake ng kaaway, hindi magtatagumpay, kundi magpapasimula kaming bulay-bulayin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, at maluwalhati, maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Kahit hindi namin baybayin, may nakalaan na talaga para sa araw na ito ng pagtatagumpay. Kailangan lang salukin, panghawakan ng bawat isa sa amin. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak saan man sila naroroon. Salamat. Meron na kayong pangako. Meron na kayong inilaan para sa araw na ito. Hindi masusukat ang inyong pag-ibig. Hindi masusukat ang inyong pagmamahal. Hindi masusukat ang inyong katapatan. Ang tagumpay, ang kapayapaan, at ang mabubuti pang bagay na inilaan niyo para sa inyong mga anak. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hindi kami titigil, biyayaan niyo po kami dahil wala kaming magagawa. Pero kayo ang patuloy na magtatawid. Kaaliwan at ang kapayapaan niyo po ay managana. Pag-ibig at ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin sa bawat paglapit namin sa inyong presensya. Lagi kayong maparangalan sa pagbubukas ng aming bibig. Sa bawat mga katagang lumalabas dito, matanghal ang inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyo. Kalakasan ay patuloy na dumaloy doon sa mga nanghihina, doon sa mga nagugulumihanan ng inyong kapayapang hindi masukat ng sanlibutan ito, ay patuloy na maranasan. Kaaliwan at ang kagalakan, O Diyos, ay patuloy na sumabawat isa. Ganun din ang pagkilos at ang pagsama ng inyong banal na Espiritu. Lord, taas po namin yung mga camp meeting na magaganap sa araw na ito. Salamat, O Diyos. Meron na kayong inilaang mabuting bagay para sa araw na ito, para sa inyong mga anak. At bukas, sa salok, lalapit uli po kami sa inyo. Bawat araw, sa bawat pagkakataon, maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng kasama kong nag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga pangako nyo. Pangahawakan namin ito. Dahil tapat ang nangako at hindi bumibigo sa kanyang mga salita. Salamat po sa inyo. Kayo lang at tanging kayo ang maparangalan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po natin ay palaging mabuti. Huwag nating kakalimutan kung gaanong nagtataas ang lahat ng presyo, mga bilihin, mga alalahanin. Higit na dakila, higit na tapat ang Diyos. Mas dapat taasan natin yung paglapit, yung pananampalataya, pagtitiwalaan na natin sa Diyos at mararanasan natin yung sinasabi ng kanyang banal na kasulatan. Bago tuwing umaga, bago sa bawat paglapit natin sa Diyos, may inilaan na siya, nakalaan na yon. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa lahat ng nananalangin. Patuloy nating pag-pray yung mga ginagamit ng Diyos sa daily devotion, yung mga nagla-live. Sama po natin sa panalangin yung mga activities at tayo lalong higit. Huwag tayong hihinto sa paglapit sa Diyos. At hindi humihinto talaga ang Diyos ng pagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak. God bless po. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang papuri.